mention mo kanina, may mga magpapasko sa kulungan. How confident are we dun sa kalakas yung kaso natin laban sa mga contractor ng Ghost Project? And ilan, sa tingin nyo, ilan yung posibleng mga personalities na mapakulong natin bago matapos yung taon? Very, very confident. Kasi nga, dahil most of them Ghost Project, simple lang naman yun eh. May proyekto dapat. Ito ang budget. Binayaran mo ng buo, pero walang ginawa. Di ba klarong-klaro yun? Na ninakaw yung pera doon? Binayaran mo ng buo, tapos walang ginawa. Di ba? Sabi nga nung yung district engineer, di ba? Binayaran ko po kasi nangako po, natatapusin po eh. Pwede ba yun? So very clear yun. And we're very, very confident na kulong to mga to. And nagsabi na rin ng Ombudsman, nagsabi na rin ng DOJ, maraming magpapasko sa kulungan. As for the number, well, pwede naman natin i-compute yun eh. Yung sa Bulacan, 26 yun. Yung sa yung sa Mindoro, siguro, ilan yun? Mga labing lima ata yun. Yung sa La Union, baka mga 48 ang total, no? Pero hindi pa kasama si La Union nata doon. Ay, si Mindoro doon. DPWH pa lang pala yun. 48 na yun. 48 na yun. DPWH pa lang yun. Siyempre, may mga contractor pang iba. Sir, Lawrence. So, definitely, may higit 50 yan. Baka mga 60 siguro ang estimate ko. Thank you, Sec. Sir Lawrence po ulit. 60 yung tingin ko, mabilis naman yung mga kasong yan eh. Yan. Sir, baka matanong lang, baka masagot nyo rin. Baka may politiko na kasama dito, sir, sa mga makakasuhan. Ayoko munang pangunahan ang ombudsman. Pero may mga politiko nang nakasuhan. Kamukha ni former Congressman Zaldico. Nakasuhan yon. Meron na rin mga ibang politikong na-mention. Tulad ni Congressman Eric Yap on the La Union case sa Silver Wolves. Although wala pang kaso yung kay Congressman Yap, pero na-mention na siya as person of interest. So hindi natin alam kung ano ang mga ifa-file ng ombudsman sa Sandigan Bayan at sa mga korte. So siguro abangan na lang natin yan.